Kapayapaan at magandang umaga po. Elder Ryan Bernabe, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. It's a brand new day, filled with endless possibilities. Ating pasalamatan ng Diyos sa biyaya niyang ito sa pamamagitan ng programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama, ay matibay na pag-asa. Tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay mula sa Psalms chapter 63 verse 8. Ganito po ang sinasabi: My whole being follows hard after you and clings closely to you. Your right hand upholds me. Seek the Lord and perform your duties and serve Him. Do not let His words slip your mind. Meditate on His instructions and keep them. Love Him with all your heart, mind, and soul. He will raise you and honor you in due time. He will prosper you and reward you. Abundant blessings are given to those who are faithful to Him. May God bless you, brethren. Hanapin ng Panginoon at gampanan ang iyong mga tungkulin at paglingkuran Siya. Huwag hayaan na ang Kanyang mga salita ay mawala sa iyong isipan. Suriin ang Kanyang mga tagubilin at tuparin ang mga ito. Ibigin Siya ng buong puso, isip at kaluluwa. Itataas Kanya at bibigyan ng kapurihan sa tamang panahon. Pagpapalain Niya at pararangalan Kanya. Ang sagana at malaking mga pagpapala ay ibibigay sa mga tapat sa Kanya. Naway pagpalain ka ng Diyos, kapatid. At narito po ang isang hayag na pagpapala ng Diyos, ang Espiritu at ginhawang hatid sa ating puso ng awit na, Panginoon, Ikaw ang aking lahat-lahat, mula sa Agape Choir. Ako ay lumalapit na may kababaan, Panginoon, sa iyong panan. Ipinasasakupang buong sarili at ang aking kalooban sa lahat ng ibig mo at anuman ang kapasyahan. Dumudulog na sa lahat ng bagay, ako ay iyong gabayan. Sa mabatong landasin at maraming tiisin, paghakbang ng aking mga paa, patatagin sa tuwing na sa panahon na maunos. Alalayan mo ako sa piling mo, Ama, sa iyong pagkukupkop, sa iyong bisig, tunay na payapa. Aking iingatan saan man pumaroon, ikaw ay pagtatapatan. Laging magiging pangunahin at laging susundin.
Panginoon, Ikaw ang aking lahat-lahat. Ikaw ang aking kalakasan. Ilawan mo ako sa bawat araw, sapagkat Ikaw ay aking ako'y tataliman ng buong puso, Panginoon. Ako'y sa'yo. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nung nakaraang buwan, sa parehong petsa, ipinagdiwang natin ang Araw ng Kalayaan sa naging pagsakop ng Espanya sa ating bayan. Hunyo 12, nang isigaw ang kalayaan. At ayon sa kasaysayan, yung Katipunan o KKK ang isa sa kinikilalang naging susi ng kalayaang ating nakamtan. Sa kasunod nating segment, ibang uri ng KKK naman ang tatalakayin sa atin ng ating elder regime. Naiiba man, ang KKK na ito ang nagtatanyag ng tunay na kalayaan. Kaya't atin na pong tanggapin ang gabay ng pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid, minamahal na mga tagapakinig. Sumating po palagi ang kapayapaan ng Panginoon, isang mabiyaya at mabuting araw nawa ang sumating lahat sa araw na ito. Sana'y madama natin lalo ang pag-ibig ng Diyos, ang pagtulong niya sa lahat ng paraan ng ating buhay. Ang tatalakayin po natin sa umagang ito ay Triple K, tatlong K. Ano ba ibig sabihin ng Triple K? Ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Ito po isang talata sa Bible, sa unang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, Kapitulo 6, ang versikulo po ay 6. Ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sa Ingles, godliness with contentment is a great gain. Sa tatalakayin po natin, alam nyo, mga kapwa ko magulang, mga kaibigan at mga kapatid, i-discuss po natin yung kabanalan talaga. Ito yung paggawa ng mabuti, paggawa ng tama. At sa kabila ng paggawa natin ito, nakikita tayo na masaya, na kontento. Diba? Kasi mahirap talagang magpakabait magpakabanal. Pero mahalaga po, as we do those things para mabanal tayo, masaya tayo. Kasi alam nyo, totoo po, may malaking kapakinabangan ang bagay na iyon, na nagbabanal tayo na masaya. May pakinabang sa buhay na ito at sa buhay na darating. Kaya discuss po natin yung tatlong bagay na iyon. Yung kabanalan, yung kasiyahan, at yung kapakinabangan. Una po, yung kabanalan o godliness. Ibig sabihin po noon, tayo mahalagang maging tunay na makadiyos. Godliness, makadiyos yan, siya po ay holy. Siya po ay righteous. Yung holiness, yung pong righteousness, yun talaga ang kanyang itinataguyod. Tandaan po natin, godliness is a God-centered life. Ulitin ko po godliness is a God-centered life. Yung pagiging makadiyos, yung pagiging banal, talagang umiikot po yan sa Panginoon. Kasi siya lang talagang may paraan at may kapangyarihan para tamuhin po natin yung kabanalan. Lagi nating tatandaan, God wanted us to be holy, di po ba? Kayo ngayon magpakabanal, kagaya ko na banal. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Nasa unang Pedro 1:16 po yan. Yan po talagang
disenyo ng Diyos sa atin eh. Kaya niya tayo nilikha. Kaya tayo nabubuhay. Kaya tayo patuloy na sumasapit sa ating mga birthdays. Kaya po tayo patuloy na binibigyan ng kalusugan. Ang gusto ng Panginoon, maging banal tayo o magbanal tayo. Ngayon, kung pag-uusapan po holiness o kabanalan, sabi ng marami, imposible yan. We are only humans, di po ba? Prone to mistakes, di po ba? May talagang kahinaan, prone tayo sa mistakes, sa weaknesses. Totoo naman yun eh. Human beings lang tayo, pero mababanal tayo, not on our own. Mababanal po tayo sa tulong at awa ng ating Panginoon. Kaya yung pong kabanalan, attainable goal po yan. Hindi po tayo utusan ng Diyos ng isang bagay na hindi po natin magagawa. He calls us to be holy and He will help us to become one. Tandaan po natin yan. Tinawag niya tayo para magbanal at tutulungan niya tayo para po tayo mabanal. Ano po ba yung tatlong bagay na paraan para talagang maging holy tayo? Ito po yung na-discuss na sa ilan natin pagsamba, ng mga nagdaang pagsamba natin, hindi po ba? Sa worship services natin. Sabi, separation from sin. Mahalaga po tayo talagang humihiwalay na sa pagiging makasalanan. Napako ng kasama ng Panginoon ang datihan nating pagkatao. Yung makasalanan ng pagkatao, napako na yon. Binago na tayo, we were sanctified na. We were consecrated na para sa ating Panginoon. So yun po, ma-separate na tayo sa pagkakasala. Ikalawa po, we must dedicate ourselves to the Lord. Ang buhay nating ito, surrender na natin sa Panginoon. Ibig ba sabihin mag-full time tayo, talagang wala tayong gagawin, kundi sumamba, kundi ukol sa gawain sa church? Hindi po. Ang buhay nating ito, ang ating lakas, talento, ipaglingkod natin sa ating Panginoon. Sabi po sa isang talata sa Bible, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng kagaya ng ito'y sa Panginoon. So kapag halimbawa nag-aaral ka, pinagbubuti mo yon, di para sumikat ka, and you are doing it for the Lord, okay po yun. May trabaho ka, may negosyo ka, pinagbubuti mo yan, and you are doing it for the Lord, okay po yun. Lalo na kung ibubunga ng mga yaan ay may translate natin sa kabutihan. O yung karunungan mo, yung talento mo, ipinaglilingkod mo sa kapwa, ipinaglilingkod mo sa kapatid, ipinaglilingkod mo sa iglesia. Kung ikay kumikita ng maraming pera, ipinaglilingkod mo sa kapwa, ipinaglilingkod mo sa iyong kapatid, ipinaglilingkod mo sa iglesia. So yun pong paraan para talagang ma-dedicate po natin ang ating sarili. At halimbawa, mga pagsamba, we should dedicate ourselves in worshiping the Lord. Talagang ihanda natin ang ating sarili, isang haing buhay, kaaya-aya, spotless, sa harap ng Panginoon. We are dedicating the day of the Lord talaga para sa Kanya. Ano pa? Pangatlo po, yung pong transformation. Mahalaga po makita talaga sa atin na we are becoming a better person. Na ang ating pong pangunahing gusto mangyari, talagang ma-improve tayo. Talagang matularan po natin ang ating idol. Walang iba kundi ating Panginoong Diyos. Transformation into His image. Paano ba magpatawad ang Panginoon? Paano niya ba how He related to doon po sa mga taong nakasalamuhan niya? May pinag-aralan o wala? Paano ba siya nabuhay? Simple lang ba? Maluho ba? Di po ba? Gaano ba siya naging katatag sa pagdaig sa mga tukso? Di po ba? Paano niya ba tinanggap ang mga makasalanan? Di po ba? Paano niya ba tinanggap yung mga panunuya, panglalait ng mga kaaway? So, yun po ang mahalagang matutunan po natin. Magaya natin sa ating Panginoon. Matransform tayo na katulad po ng ating sinasamba o dinudiyos. Yun po kasi ang bottom line ng ating religion, di po ba? Maging katulad, kagaya ng ating Panginoon. And we can do it sapagkat tutulungan tayo ng ating Panginoon. So mga kapintasan natin, kahinaan natin, matatalikdan po natin yon sapagkat lahat ay ating magagawa sa pamagitan ng ating Panginoon. At yun naman po mga good points, yung kabutihan,
yung matinding pagpapahinuhod, yung talagang matinding pagpapatawad, yung malawak na pangunawa. Mahirap gawin yan. Pero we can do all things through Christ who strengthen us, di po ba? Magagawa rin po natin yon sa tulong at awa ng ating Panginoon. So, ibig sabihin lang, may mga do's and don'ts para mabanal tayo. Hindi na po natin, ano yung mga don'ts, yung mga hindi natin gagawin? Yung mga pag-isip ng masama, pagsisinungaling, mga kahalayan, immoralidad, di po ba? Hindi na gagawin yan. Ay yung mga do's, gagawa tayo ng mabuti, hasamba tayo sa Diyos, mananalangin tayo, magpapatawad tayo, tutulong tayo. Yun po yung mga do's na dapat po nating gawin. So, tandaan po natin na may mga don'ts at may mga do's. So, we must pursue holiness or go on to a deeper level of holy living. Yun pong mahalagang nangyayari sa atin as we grow old. Habang lumilipas sa mga araw, buwan at taon sa ating buhay, we are going into a deeper level of holy living. Talagang nako-conscious po tayo, nag-e-effort po tayo para tayo bumait. Sapagkat napakamahalaga po na maging godly. So yun po ang kabanalan ha. Pangalawa, yung contentment, yung kasiyahan. We should be delighting in holiness. We should be delighting in the Lord. Sabi ng Panginoon, delight in the Lord, sabi ng Bible, and He will give the desires of your heart. Ano ba yung delighting sa Panginoon? Maging masaya tayong gawin ang mga utos niya. Maging masaya tayo na kapiling siya pag tayo sumasamba. Maging masaya tayo na kausap siya pag tayo po'y nananalangin. Maging masaya tayo na kausap siya pagka po tayo nakikinig ng mga salita, ng mga sermons, di po ba? That is how to delight in the Lord. Masaya tayo. Kinasasabikan po natin makapiling siya, marinig siya. At yun po ay magbubunga ng pag-grant niya sa ating mga desires. So, how much we enjoy what we have is more important than how much we have. Ito po ay tungkol sa contentment. Alam nyo, ang Panginoon talagang hindi magkakasindami ng blessings ang binibigay sa tao. Sabi nga sa Bible, kahit sa masasama, nagpapaulan siya ng biyaya eh. Di po ba? Pero anong mahalaga? How much we enjoy what we have is more important than how much we have. So, i-enjoy po natin kung anong ibinigay at patuloy na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Isang paraan po yan para maging content tayo o maging contented sa ating buhay. It is our capacity to enjoy life that brings contentment. Yun po ang tandaan po natin. Yung kapasidad natin na mag-enjoy sa anumang sitwasyon po ng buhay natin, anumang pong nangyayari, yun po natin madarama ang contentment. Ano pa ang sinasabi? As Christians, we could live with little or plenty. Kagaya ni Apostol Pablo, nasanay ako sa kahirapan, sa kaginhawahan, sa kasaganaan, kasalatan. So maging kagaya tayo ni Apostol Pablo, maging adaptable po tayo. We could live na masaya with little or plenty na blessings ng ating Panginoon because we know God could supply our needs. Hindi niya tayo pagkukulangin. Hindi niya tayo pababayang mamalimos ng tinapay. Lalo na't alam natin ginagawa po natin ang kanyang mga kalooban. So sa huli, paano natin madarama ang contentment? In whatever situation, we have to be content. Ano man po ang meron tayo, anong pong sitwasyon natin, maging kontento tayo. Di po ba? Pangatlo, yung great gain, yung malaking pakinabang, malaking kapakinabangan. Ano ba ibig sabihin po noon? Ito na po yung pangatlong kay Na-discuss na natin yung kabanalan. Yung na-discuss na natin yung kasiyahan. Pangatlo, kapakinabangan. Those who live in a way which honors God and who are satisfied with whatever they have possess a strong spiritual life. Ulitin ko po Those who live in a way which honors God and who are satisfied with whatever they have possess a strong spiritual life. This can help them through any of life's difficulties. Sa Tagalog, yun daw pong mga tao, lalaki at babae na
nabubuhay, na nag-o-honor sa Diyos, nagpaparangal. Ibig sabihin, gumagawa ng mabuti, nagbabanal, nagtatransform to become a better person. They are satisfied kung ano po meron sila. At meron po silang malakas o matatag na spiritual life. At yun po ay makatutulong para anuman pong dumating na pagsubok, anong pong difficulties na dumating sa buhay natin, tunay po na ating malagpasan. Yun po ay napakamahalagang mangyari at nangyayari po sa atin. Ang pagsubok sa Kristiyano, mga struggles, sacrifices, kasama po sa buhay yan. Pero we will be victorious kung tayo po being guided ng mga kabutihang ating isinasakabuhayan, kabanalang ating ginagawa, at kontento po tayo sa kung ano meron tayo. Sa isang talata po sa mga banal na kasulatan sinasabi, maiging piliin ang mabuting pangalan kaysa mga kayamanan at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Sa mga salin po ng Bible, ang ibig sabihin po noon, maiging piliin ng good reputation, yung mabuting pangalan kaysa kayamanan. Marami pong tao, mayaman, tiyaga na sa buhay, pero hindi malinis ang pangalan. Di po ba? May naisip ang tao na maaring masamang pinanggagalingan ng kanilang kayamanan. Hindi po tama yun. Di baling mahirap, hindi ka mayaman, pero you have a good reputation. At ano pang sabi? Magandang kalooban. Loving favor. Mas maigi yan kaysa pilak at ginto. Ano po ibig sabihin nun? It is better to be known for integrity and morality than to be wealthy. Yung po positive image. Yung mas mahalaga yun, yung kilala ka na ikay mabuting tao. Kilala ka na ikay hindi nang lalamang ng iyong kapwa because you are more likely to be helped. You are more likely to receive favors from people and most especially sa ating pong Panginoon. Di ba? Kasi maganda kalooban mo mabuti kang tao. At alam niyo po, tayo bilang mga tao, siyempre, di ba? Malapit tayo doon sa alam nating mababait, mabubuti. At very willing tayong tulungan sila. Kaya yung favors po ng tao, mapapasa iyo, lalo na yung favors ng ating Panginoon, kung maganda ang iyong kalooban. Ibig sabihin, nagbabanal talaga tayo. So malaki talagang kapakinabangan po ang paggawa ng mabuti. May pakinabang sa buhay dito, at siyempre may pakinabang po sa buhay na darating. At alam nyo, mga kapatid, pagka po tayo nagbabanal, pagka po tayo contented sa ating buhay, we will make wise decisions. Magiging tama ang desisyon natin sa anumang dumarating sa ating buhay, lalo na at palagi natin kinukonsulta ang Panginoon. Dumadalangin tayo sa Kanya, hinahanap natin ng Kanyang mukha, nagbabasa tayo ng Biblia, nakikinig tayo sa mga sermons sa loob ng iglesia. At alam niyo po, we will always be victorious because of the presence of God in our lives. Pag nagbabanal ka, imposibleng di mo makasama ang Diyos Pag nagpapakababa ka, siyempre, side by side, kasama mo palagi ang Panginoon. Paano kang hindi magiging mapagtagumpay niyan? Di ba? Ang kabanalan ay may malaking pakinabang. Hindi lamang po sa buhay na ito, kundi lalo na sa buhay na darating. So tandaan niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig, tandaan natin 3 K. 3 K. KKK. Ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. So hindi po tayo talaga matatalo. Lalo na't contented tayo sa kung ano meron tayo. At napakalaking pakinabang po ang sa atin. Pakinabang na hindi po maitutumbas sa anumang bagay na meron dito sa lupa. So yung pong mahalagang magawa natin magpakabanal tayo, magpakabait po tayo, maging kontento tayo sa ating buhay, ano man ang dumarating. At yan po ay napakalaking pakinabang. Favors ng tao, favors ng mga pangyayari, mapapasa atin. At syempre, ang pagpapala at pag-iingat ng ating Panginoon. So sana po ang ating mga tinalakay na ito ay ating naunawaan at maisakabuhayan. Magawa nating lahat magmula ngayon at magpakailanman.
Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa programang Blessed Day. Bago po ang ganap natin pagtatapos, maligayang panonood po muna sa kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia dyan sa Taytay, Angono hanggang dyan sa Morong Rizal. At sa kanilang tagapangasiwang ministro, kapatid na Benjamin Benavides. Maligayang panonood po sa inyo. Higit sa lahat, ay sa lahat ng tumatangkilik sa programang Blessed Day na hindi pa namin kakilala sa kasalukuyan. Dalangin namin sa Panginoon na ipagpala sa inyo ang biyaya ng panibagong araw na ito at loobin ng Diyos na magkasama tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sa bahaging ito, samahan niyo po ako sa isang panalangin at sama-samang hingi ng paggabay ng Panginoon sa panibagong araw na ito na ating lalakaran. Aba, Panginoon naming Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw na sa amin ay laging nagmamalasakit. Tinutulungan mo kami upang mapatunayan namin ang aming pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng mga kaloob mo sa aming mga talento, kaloob mo sa aming pagmamalasakit na isinilid mo sa aming puso. O Haring makapangyarihan sa lahat, sana po ang mensaheng tinanggap naming magkakapatid at maging ng aming kapwa-tao ay maging tunay na pagpapalat gabay na aming lalakaran sa maghapong ito, upang ang araw na ito ay maibalik namin sa iyo ang kapurihan sapagkat tunay na ikaw lamang ang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapalang tinanggap at tatanggapin pa namin sa aming buhay. Nihiling namin, Ama, higit po sa kasalukuyan naming nagagawa, magkaisa kaming maitaguyod na mas marami pa ang makinabang ng programang ito. Isinasamo namin sa iyo, ipasumpong mo sa amin ang mga kapatid na makakatulong na may higit pang mga kaalaman upang ang programang ito ay lumaganap. At dito namin mapatunayan sa aming kapwa na ikaw ang tunay na naghahari sa amin pong mga kalooban. Panginoon, hinihiling namin sa iyo na ibigay sa amin at ang iyong Espiritu ay mag-udyok sa amin, lagi kaming maging mababa ang kalooban. Idinadalangin namin ng lahat, Ama, sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.